Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, halaka. Comelec binigla ang House Speaker, bumaligtad lahat, kumaliwa na. Nako, pinasak ang palasyo, suspendido. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit nagpamigay ng bilyones para sa lahat, Martin Romualdez patuloy pa rin ang pangungulila at hindi kasi nabibili ang mga Pilipino, lalong-lalo ng tiwala ng taong bayan sa mga tunay na naglilingkod sa publiko dahil sa pinaka-latest sa Public Asia Survey, pinaka-hindi pinagkakatiwalaan at pinaka-hindi aprobado ang serbisyo para sa marami sa ating mga kababayan, ang House Speaker na walang iba kundi si Martin Romualdez. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, ito ang diretsyang isiniwalat ng former ABS-CBN journalist na walang iba kundi si Jay Sonza. Ito nga daw ay balitang tiyak na ikagagalit na naman ay hindi lamang si Martin Romualdez kundi lalo na ng kanyang mga taga-suporta na pilit na So yan mga kababayan, sa kabila po ng todo-todong effort na po ito ni Speaker Martin Romualdez. Ngunit sa survey po, no, sa latest survey, kulilat pa rin po mga kababayan. O, isa lang po ang ibig sabihin niyan, yung pamimigay mo ng ayuda, no, tinatanggap ng taong bayan, but still, no, naninindigan pa rin ang taong bayan na hindi ka karapat-dapat na maging House Speaker. So, kung ako si House Speaker Martin Romualdez, no? Napakalaki pong sampal, no, nito para sa aking pagkatao. Sapagkat ginawa ko na ang lahat, binigay ko na sa inyong lahat, no? Sa survey, lagapak pa rin ako. Aba. Pero sa susunod nito mga kababayan, eto na nga, di ba? Oh, lagapak na nga sila, patuloy pa rin po sa pamumudmod ng pera. na mahusay, magaling at mapagmahal daw di umano ang liderato ng House Speaker na si Martin Romualdez. Ngunit tila iba ang sinasabi na naturang survey. Bumulusok kasi ang approval at trust rating ng liderato ng Kongreso kung saan ay 20% lamang ang nakuha nitong approval rating. Nako po. Habang 30% naman out of 100% ang nasabing tinititiwala sila sa liderato ng Kongreso. Dahil dito ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na siniwalat ng veteranong news presenter na si Jason sa ang tila sekreto daw kung bakit tila patuloy pa rin na hindi naapektuhan ng taong bayan sa kabila ng pagbibigyan ng bilyones na ayuda ng House Speaker si Martin Romualdez, na kahit tila umabot pa daw ito sa limpak-limpak na pera at bigyan ng sandamukal na salapi ang marami sa ating mga kababayan, hindi pa rin daw nito makukuha ang puso't sentimiento na marami sa ating mga kababayan. Ayon pa sa naging official post si Jason sa mundo ng social media, hindi nabibili ang tiwala at pagmamahal kaya gumastos na ng bilyones sa ayuda at kung ano-ano pang gimmick ni Speaker Martin Romualdez na pinsan ng buo. Tinamaan kayo. Nananatili pa rin siyang kulelat sa 5% o sa 5 pinakamataas na opisyal ng bansa pagdating sa approval and trust rating. Vice President Sara Duterte, however, after having been subjected to more than 2 years of black propaganda, remained the most trusted with her approval ratings, the highest among all 5 in yan ang BP, with no? President Jesus Cordero. If the survey is pinagkakatiwalaan ng tao, money really cannot buy you genuine love, respect and loyalty. At dahil dyan, maituturing si Martin Romualdez na pinakasalat at so eto lang mga kababayan, bigla ko lang naisip, no, ang mga Pinoy pala, no, ay hindi sabihin natin hindi lahat mukhang pera, no? Kasi kung mukhang pera po ang Pilipino, nako, talagang ano na,
above na sa sa ratings nitong si Romualdez, no. Sobra-sobra na po ang nito, score kung baga. Kung talagang mukhang pera ang mga Pilipino. Dito lang natin malalaman, dito sa sitwasyong ito na hindi po mukhang pera ang mga Pilipino. Oo nga, tinatanggap nila ang pera. Pero, itong survey na ito, ito po ang magpapatunay, no, na hindi mukhang pera ang Pilipino. Hindi nyo mabibili ang prinsipyo ng Pilipino. Basta nasa tama lang, mga kababayan. Wawa sa balat ng lupa, Martin Romualdez probably the poorest man alive. End quote. Matapos nga lumabas sa malitang ito ay umani agad ng samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa social media. And netizens posted, kaming mamamayan sa darating na eleksyon, bayaran man kami, tanggapin namin pero hindi namin... Yan ang sinasabi ko. Inday Sara, solid kami, yan ang iboboto namin. Alam namin na tama at mali. Mabuhay Inday Sara. Mabuhay. Pangungurakot ang gagawin ng yan hanggat nasa posisyon yan. Kaya sa susunod na eleksyon, tama talaga to. Yan, hirap na ng Pilipinas, lalo pang maghihirap. Maniniwala ako na hindi lahat ng mga taga-Tacloban ay tulad ni Tamba kung hindi na nila pauupuin ang pamilya ni Tamba at si Tamba na rin kasi ganyan tama. Tiyuhin ako at ang kamag-anak dyan sa Tacloban, mga galid magnanakaw kaya pumatay ng magulang at kapatid. Tinatakwil ko apelyido. Kung pwede nga lang, no, tayong lahat bumoto tayo sa Tacloban. Kaso hindi pwede, mga kababayan, no. Kayo mga Taclobanon, kayo po ngayon ang nasa inyong kamay, no? Ang pag-asa ng ating bansa. Sapagkat kung iboboto nyo ulit itong si Tambaluslos, nako, asahan nyo, within 3 years, mga kababayan, lulubog at lulubog pa po ang ating bansa sa utang. Bukod po sa utang, pati sa konsumisyon, di ba? Deko at kapanganakan ko, huwag magboto ng party list tingog si Tambaluslos yan. Huwag iboto si Leyte. Yun ang paraan na mawala si Tambaluslos sa politika. Kung namimigay lang din ng ayuda galing sa nakaw, huwag na lang palubuhin nyo na lang ang inyong mga tiyan, lalo ka na speaker. Mga kabayan o mga kabayan kung may politiko mamimigay ng pera para iboto ko ninyo, pero iboto nyo ang gusto nyo, pero natin o pera natin yan na kinorakot nila sa kaba ng bayan. End quote. Diyos ko, isa pa tong Comelec. Panoorin natin mga lods. Rex Ia, samantala, nakiusap ang COMELEC sa mga politiko, huwag nang umiksena sa pamimigay ng ayuda, lalo ngayong palapit na ang eleksyon 2025. Mahirap silang pigilan ayon sa isang agensya, pero pwedeng isumbong ayon sa isa pa. Nakatutok si Saka Aguinaldo. Ayuda sa ilalim ng tupad para sa mga nawalan ng trabaho. O tulong sa may kita nga pero kapos naman sa ilalim ng akap. May ayuda pa nga sa mga kailangan ng tulong sa pagpapalibing at iba pa. Hindi tutol sa mga yan ang Commission on Elections o COMELEC. Pero sana raw, walang umeeksen ng mga politiko sa pamamahagi. Ano ba itong Comelec natin, mga kababayan? Nagbubulag-bulagan ka ba o bulag ka lang talaga? Or bingi ka lang talaga? From the start ng akap ng AX, meron po mga politikong umiepal dyan. Ngayon ka lang magsasabi niyan? Eto mga kababayan, duda po ako sa Comelec na ito, ha. Bakit ngayon lang siya magsasabi ng ganyan? No? Ang tagal-tagal na pong namimigay ng ayuda ni Tambaluslos at ng ibang mga pulpolitiko. Takot ka ba? Yan, tanong lang. Comelec, takot ka ba dito sa mga pulpolitiko? Dapat, di ba, ang mga pulpolitiko po ang matatakot sa Comelec. Dahil ang Comelec po ang may power para hindi na po sila makatakbo sa susunod na eleksyon. Pero kung ganito po ang Comelec natin, mga kababayan, no? Kung ganito po ang chairman ng Comelec natin, na parang sunod-sunuran lang din, no? Magsasabi ka ng ganyan ngayon na, kung saan na, ay nako, Comelec, gising na oy, hindi nyo po maluloko ang taong bayan sa sinasabi nyo yan.
Matagal na pumulat ang taong bayan sa bawat pamimigay ng mga ayuda na iyan. Nandun, no, nag-i-speech pa nga eh. Yung mga politikong sinasabi mo. Di ba? Niluloko tayo ng Comelec eh. Ha? Nasa ibang planeta ba ito? Eh kung nasa ibang planeta ito, pauwi nyo na sa Pilipinas nang siya mismo ang makasaksi. No? Ng kanyang sinasabi ngayon. Nakakapang ano ka ha? Nakakainit ka ng bunbunan. Ang 2025 midterm elections. Kinakailangan, ngayong pagpapatupad naman, ay meron naman pong panuntunan na maliwanag na hindi magagamit sa pangangampanya. Tawanan na lang natin to. Kung gusto ng isang kandidato, hindi ka dapat makasama o makasama ka. Pero sabi ng Labor Department na nangangasiwa sa pamamahagi ng tupad, hindi madaling pagbawalan ang mga politiko na dumalo sa mga payout ng ayuda. Yan po ang isa sa mga challenges ng Department of Labor and Employment kasi karamihan naman po ng constituencies ng mga atin pong mga politician, local government official, ay doon po sa kanilang area. At wala naman po kaming istriktong regulasyon, pagbabawal kung sila po ay napadaan at medyo nagpakita po doon. Ang amin lang Wala daw regulasyon na pagbabawal. Yan na nga, sinasabi na po ng Comelec na bawal. Mga ano talaga ito mga kababayan, no? They are insisting themselves, no? Sinasabi na nga ng Comelec na bawal. Tapos sasabihin dito sa kabila, wala na mga rules and regulations na pinagbabawal na ganyan. Eh, ano ba talaga Pilipinas? Ano ba talaga ang batas ng Pilipinas? No? Palagi pong may butas ang batas ng Pilipinas, kaya yan. Ha? Kaliwat ka ng kapalpakan ng mga nangyayari. Kasi ito dapat yung batas eh. Lumiliko pa. Kaya ganyan ang nangyayari. Instead na magkaroon ng pangilang batas, parang pumupuro lang batas pagdating po dito sa mga hinayutak ng mga politikong ito. maiiwas po doon sa pamumulitika ang pagkakaloob po ng mga benepisyo. Ang tanong, maiiwasan ba yan? Diyos ko, ngayon pa nga, di ba ngayon pa nga lang na hindi pa naman allowed mangampanya, pero nangangampanya na ang iba. Pero action ba? Tama ka. Tahimik sila. Comelec, para tumaas yung kredibilidad nyo, i-check nyo ngayon, ha? Naglipa na ang laki-laking mga tarpaulin ng mga tatakbo sa 2025 election. Mahiya naman, ha? Hindi pa nga election, hindi pa nga... Especially mga kababayan sa pamimigay ng ayuda, di ba? Malamang dyan din po sa inyo, nakikita nyo ha, doon po sa venue ha, ng pamimigay ng ayuda. Nako, para mga artista, halos ilagay na lang billboard dyan eh, di ba? Yung mga tarpaulin nila mga kababayan, nakasabit kung saan-saan, tapos hilera para sila mga santo, di ba? Yan, Comelec, nakikita nyo po ba yan? Pero anong ginagawa nyo? Hinahayaan nyo lang ang mga politiko na magsimula na silang mangampanya. Discompya. Correct. Comelec, mga lods. With their action, nabahag ang buntot ng Tingog Party List. Panoorin natin. Umatras ang Tingog Party List sa kasunduan nito sa PhilHealth at Development Bank of the Philippines matapos mabatikos dahil posible Umatras kasi nabatikos. Kasi kung walang pumupuna dyan, continuous yan. No? Yung agreement between Tingog Party List and PhilHealth. No? Continuous yan. Kung walang pumupuna dyan. Eh kaso marami pong pumupuna. At isa na po tayo sa nag-share po ng mga pagpunang yan, no? Dito sa ating channel. No? O yan. O, tingnan nyo na ang resulta kapag nagsasama-sama ang boses ng mga Pilipino. Oh, ito magandang resulta ng pagsama-sama ng ating mga boses. Hindi manong magamit sa nalalapit na eleksyon. Ayon sa party list, layon sanang tugunan ang kakulangan sa healthcare facilities sa bansa. Pero kinuwestiyon sa Senado na hindi dito at kung kailangan pa ang party list para lang maipatupad ang programa sa
Sabi ngayon ng Tingong Party List, nakita nilang hindi na makakatulong ang partisipasyon nila sa programa. Pinaubayan na nila sa ahensya ng gobyerno na suriin ang naturang programa bilang solusyon. Ble! Pabida-bida kasi kayo. Ano, tatahimik lang ang mga Pilipino. Oh, ito yung power ng, di ba? Ito yung kapangyarihan ng mga boses natin, mga lords. Di ba? Kasi pinutakti sila. O, hindi na nila gagawin. Oh, so, napakahalaga talaga ng mga boses natin. Kasi kung hindi sila puputaktiin, kung support lang tayo ng support sa mga katarantaduan na pinagagagawa nila, asas! Hindi yan sila titigil yung mga hinayupak na yan. Kaya mahalaga ang... To those who doubted the importance of social safety nets, let this be a reminder. Ayuda is not charity, it is justice. Justice na yung ayuda, mga kababayan. Paanong naging justice po ang pamimigay ng ayuda? Sige nga po, paki-explain Speaker Martin Romualdez, itong sinasabi mong ayuda is justice, no? Nakakahiya naman po, no? Kasi nako, paano ba naging justice ang ayuda? Yung iba nga hindi nakakatanggap, yung iba nga 3 times, 4 times na nakatanggap ng ayuda, pero yung iba hindi pa rin hanggang ngayon nakakatanggap ni isang kusing ng ayuda. Kasi nga po, hindi po yung justice, ang tawag dyan, injustice. No? Dapat kasi kung justice po ang yung ayuda, lahat ng Pilipino, no, ay makakatanggap. Whatever your status is. Ha? Speaker Romualdez. Mukhang nasa ibang planeta ka na naman. Diba? Mukhang nasa ibang planeta na naman itong si Speaker Romualdez, mga kababayan. Wala sa commission and audit. Anong totoong benepisyo ang makukuha dyan, tambaluslos? Once lang naman yan. Yan na yun? Ha? Yan na yun? Yan na yung proyekto nyo? Yan na yung ipinagmamayabang nyo? Ayuda? Yaks! Grabe talagang pagkapiling nitong... So ayuda talaga, wala tayong magagawa dyan, mga kababayan, kasi yung proyekto talaga nila is ayuda. Wala naman tayong nababalita ang big ticket projects, no? Pero eto, sa 2025, mga kababayan, kailangan po nating magbantay, no? Bantayan po natin ang mga infra project sapagkat napakalaki po ng naging budget, no, ng DPWH ngayong 2025. It is 1 trillion 1.113 trillion, mga kababayan, ang nasa DPWH. Kaya sana naman dapat ngayong 2025 mayroon po tayong makita ni isang poste na itatayo nila para ipagmalaki. You know what I mean, mga kababayan? Pag sinabi natin poste, it's not just about a post, no? Ibig kong sabihin, kailangan magkaroon sila ng proyekto, big ticket project na makikita po natin. Ang laki-laki niyan, di ba? Na ipagmamalaki nila sa buong bansa. Ha? Sana naman. We are just hoping na makakita tayo ng ganun sa 2025. Sapagkat napakalaki po ng naging budget, no, ng DPWH. Nako. Sana hindi yan mapunta doon po sa mga bulsa, no, na mga naglalakihan ng tiyan. Well, anyway, mga kababayan, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at alam po nating, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na